Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sycamore upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, upang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang mga taga-barangay 275? Okay na ba tayo? Nakamove on na yung mga natalo? At nagsisimula na bang maglingkod yung mga napili naman? Ha? Sana po, no? Pero nakapanumpa na, no? Pag-oath na, so inaasahan natin na magsisimula na ang kanilang pagtupad sa kanilang mga ipinangako nung kayo po ay nilalapitan, no, kinakawayan at nakikiusap sila na sana iboto ninyo, na ngayon ay naboto na. So, sana naman, no? Pero ba dito mga kagawad? Wala na, tulog na. No? Nilalamig na kasi palamig na yung simoy ng hangin at Paskong-Pasko na, no? Nagsisimula ng maramdaman sa inyong barangay ang diwa ng Kapaskuhan. Okay, sa ating pong diriwang ng banal na misa ngayong gabing ito dito sa inyong lugar, siguro magandang mapagnilayan din natin yung mga mensahe na ipinapaalala sa atin sa pamamagitan ng mga kwento, lalo tigit yung mga karakter na binabanggit sa ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, narinig natin yung kwento ni Eleazar. Sabihin nyo nga po, Eleazar. Sabi dito, siya ay 90 years old na. Matanda na, no? Matanda na siya. At medyo sinubok ang kanyang pananampalataya. Sa pamamagitan ng, kasi pag sinabing nananampalataya ka sa Diyos, dapat isinasatupad mo, isinasabuhay mo yung mga kautusan. Bahagi niyan yung mga tradisyon natin o yung kultura natin. Kung ano yung bawal, hindi natin dapat gawin. No? Kung bawal, bawal. So, dapat panindigan yan. So, itong si Eleazar, nung panahon nila sa kultura po no, ng mga Hudyo, bawal kumain ng karne, no, na ipinagbabawal. Yung karne na ipinagbabawal. Merong isang lukulukong leader, no, isang lukulukong hari na pinipilit yung mga Hudyo, lalo na sa Eleazar, pinilit na pakainin. Iniluwa ni Eleazar. Doon, sabi ng ibang mga tao,
na medyo concerned sa kanya, no? Sige na, kumain ka, gagawa kami ng pagkain, kunyari, kakainin mo. Pero ang kakainin mo, yung pagkain mo talaga. Para lang maligtas ka, para hindi ka mapatay. Kasi ipinapapatay ni Haring Antioco yung mga sumusuway sa kanyang ipinag-uutos. Pero si Eleazar, na nanindigan, no? Na kahit na patayin siya, hindi niya lalabagin ang pagkain ng bawal. Kasi sabi niya, ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga kabataan? Ano na lang ang sasabihin nila kung kailan ako tumanda, saka ako naduwag? Yan. Di ba? Ito yung isang uri ng pride. Sabihin niyo nga po, pride. Kailangan natin maunawaan yung pride sa konteksto ng pananampalataya. Kasi ang isang taong ma-pride, kasalanan din yon, no? Yung, di ba, isa sa yung 7 capital sins, no? Yung pride. Pero dito, yung pinapahiwatig sa atin, sana magkaroon tayo ng pride. Yung dignidad. Meron pa ba sa Barangay 275? Meron pa bang pride ang mga nandito? Pag sinabing pride, yung bang pag mali, alam mong mali, hindi mo gagawin. Alam mong mali, hindi mo susuportahan. Yun yung pride. Yun yung pwede natin masabing may ipagmamalaki ka. Yung mga matatanda ba dito, may pagmamalaki ng mga kabataan. Kapag nawala na kayo, babalik-balikan nila. Ito ang natutunan namin sa aming mga lolo at lola. At nagpapasalamat kami sa kanilang ipinakitang halimbawa. 'Di ba yung mga pride, yung mga magulang, yung pride, no, hindi yung pride na nakakasira, kundi yung pride na kahit magdildil ng asin, hindi, no, okay lang, wag lang magnakaw. Yun yung tamang pride. Yung may prinsipyo na pinangahawakan. Di bali ng barong-barong ang bahay, alam mong pinaghirapan mo yan. No? Alam mong hindi galing sa nakaw yan. Yun yung magandang pride. Baka lang, no? Ito yung isang mensahe na ipinapaalala sa atin, iangat mo ang iyong dignidad. Minsan, mahirap na nga tayo, wala pa tayong dignidad, ay kawawa naman. Yun na lang yung pangahawakan mo, di ba? Yung kahit na mahirap ka, pero malinis ang iyong dangal. Malinaw po? Yan. Yun yung sa Eleazar sa unang pagbasa. Sa Ebanghelyo naman, itong si Zaccheo. Si Zaccheo ay isang maniningil ng buwis. Kapag maniningil ng buwis o tax collector, ang tingin ng mga Hudyo, makasalanan ito. No, kasi yung uri ng trabaho. Dahil naniningil siya ng buwis para sa gobyerno, para sa pamahalaan ng sumakop sa kanila. Kaya, para sa kanila, si Zaccheo, makasalanan yan. So, si Zaccheo, mayaman. Maniningil ng buwis Humikita yan. No? Pero nung makilala niya si Kristo, si Eleazar, malinaw na yung kanyang pananalig sa Diyos. No? Dito, nang makilala niya si Kristo, yung pride, no? Dahil sa posisyon niya, dahil sa yaman niya, kahit na maliit siya, medyo may kayabangan itong si Zaccheo. Katatakutan yan. Kaya nga kahit sabihin makasalanan siya, wala akong pakialam. Ang importante, marami akong pera. Pero anong ginawa kay Zaccheo? Yung pride ni Zaccheo, ibinaba. Nakuha ba? Yung kay Eleazar, yung pride niya, itinaas pa. Kaya, naligtas siya. Pwedeng pinatay siya, pero yung kaluluwa niya, naiangat, no? Nailigtas yung kaluluwa. So ngayon, si Zaccheo naman, dahil sa kanyang pagbaba, yung pride niya ibinaba. Kaya ngayon, siya ay naligtas naman. So, kaya nga sabi ko, depende, no? Sa sitwasyon natin, ang mensahe na baka sinasabi ng Diyos sa iyo, itaas mo ang dangal mo. Katoliko ka, itaas mo ang dangal mo.
naniniwala kay Kristo, di gawin mo kung ano yung tama kahit na marami yung gumagawa, no? Alam mong mali, hindi ka susunod. Ilan ba dito yung tumanggap ng pera bago ang eleksyon? So, secret na lang. Ikaw na lang makakasagot niyan. Pero yun yung konsensya na bakit ganon, no? Sa halagang ganito, hindi ko na ipakita yung pananalig ko sa Diyos na dapat ang Diyos ang pipili kung sino ang maglilingkod. Pero dahil kumapit ka sa pera, tingnan natin kung anong mangyayari sa barangay natin ngayon. Sa loob ng 2 taon lang, no? Mag-e-election na naman. Pero marami ng pagkakataon lagi, no? Nako-compromise natin yung ating pananalig, yung ating pananampalataya. Nagsisimba naman tayo lagi, nagsa-sign of the cross naman tayo. Pero kapag mayroon ng presyo, ay wala na munang sign of the cross. Wala na muna yan. Sayang eh. May bigas, may dilata. Sayang eh. Ganun lagi, no? Nangihinayang tayo doon kaysa doon sa magtiwala tayo sa Diyos. Na ang binibigay naman ng Diyos, pangmatagalan na solusyon. Kaya lang tayo, mahilig tayo dun sa panandalian. Sayang naman eh. Yung nakuha, isang araw lang, ubus na. So, mas mahabang paghihirap. Kaya, di ba, ang panyaya ni Jesus kay Zaccheo, no? Sabi ni Jesus, Zaccheo, bumaba ka dyan. Gusto kong pumasok, no, sa tahanan mo. At kahit kailan, no, ang isang taong mataas ang tingin sa kanyang sarili, mahihirapan itong papasukin kahit ang Diyos sa kanyang buhay. Bagamat ang Diyos yan, pero gusto niyang kausapin tayo at gusto niya na ang desisyon mo na tanggapin ng Diyos ay buo at malinaw sa iyo. Yung hindi ka pipilitin, yung hindi ka pangangakuan ng kung ano-ano, tanggapin mo lang siya. Kailangan malinaw yon sa atin. So, paano? Alin kaya sa dalawa? Tinatawagan ba tayong itaas yung pride natin? O tinatawagan tayong ibaba yung pride natin para tayo mas magkaroon ng magandang buhay? Iba yung usapin na hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagpapatawad dahil sa pride. Kaya kahit ilang Pasko na ang dumating, hindi nagiging masaya dahil dyan sa pride na yan. Ang pride, piniprito yan. Kinakain yan. No? May mga pagkakataon na kailangan mong kainin yan para mas maging masaya ang ating pong pamumuhay araw-araw. Lalo tigil ang pamilya ninyo. Amen?